Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa mga nanay na nag-aalaga ng higit sa isang anak, kabisado na nila ang pagkakaiba-iba ng ugali at personalidad ng bawat isa. Maaring ang gusto ng panganay ay iba sa gusto ng bunso. Ganyan po ang binabalanse araw-araw ni Cheryl sa pag-aalaga sa tatlo niyang anak na puro lalaki. Pero pinakamaingat siya sa pagbabantay sa kanyang pangalawang anak na si Jared dahil ito po ay may autism spectrum disorder. Ako po si Cheryl Parong, 46 years old, taga Pateros, may anak na may autism, si Jared Parong. Napaka-challenging po talaga maging nanay po. Kasi bukod po sa non-verbal po yung anak ko, si Jared, sa pagkain din po ay nahihirapan po ako. Lalo na po nung nag-COVID pandemic. Dahil po nung limited lang yung access sa mga palengke, sa grocery, sa paglabas-labas, talagang nahirapan po ako pakainin yung anak kong si Jared. Nahirapan din po ako sa routine niya kasi nabago po ito. Naging irritable po siya. Nahirapan din po siyang makipag-communicate sa amin. Ang Autism Spectrum Disorder o autism ay isang uri po ng kondisyon na nakakaapekto sa brain function at brain development ng isang individual. Ayon sa Autism Society of the Philippines, isa po sa bawat 100 Filipino ay may autism. Karaniwan na mas sensitibo ang pandama o sensory perception ng taong may autism, kaya't naguguluhan siya kapag sabay-sabay ang pumapasok na impormasyon, lalo na kung may biglaang pagbabago sa kanyang nakasanayan. Para sa may autism, mahalaga po ang routine at structure sa pang-araw-araw na buhay para maiwasan ang sensory overload at anxiety. Hindi pa po natutukoy ang tiyak na dahilan ng pagkakaroon ng autism, pero iniuugnay ito sa genetic at behavioral factors. Pero isa sa mga nagiging hamon para sa magulang ng may autism ay ang pangangalaga sa kanila pong kalusugan. Gaya ng naranasan ni Mami Cheryl, dahil ayon po sa mga pag-aaral, karamihan sa kanila ay mapili sa pagkain, hirap sa pagtulog na parehong naranasan ni Jared. Paano nakatulong ang Healing Galing Way kay Mami Cheryl para maalagaan si Jared? Panoorin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Healing Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa insomnia ang ating pong sasagutin. At sa ating Garden of E, kikilalanin natin ang halamang ginkgo na nakakatulong sa brain function at isang mahusay na memory enhancer. Kaya kung ang inyo pong anak ay pihikan din sa pagkain o mahirap ding patulugin o kung kayo po mismo ang nakakaranas ng mga kondisyong ito, hayaan nyo pong samahan namin kayo para maghatid ng natural na lunas sa inyong problemang pangkalusugan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano pong marerecommend ninyong pampasarap ng tulog? May gamot po ba kayo sa insomnia? Mga tanong tungkol sa kahirapang matulog ang sasagutin ni Dr. E. At alamin ang mga pakinabang ng Healing Halamang Ginkgo para sa brain health, memory at iba pa sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing
Alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Ang tampok po nating hiling halaman ngayong umaga ay ang ginkgo. Alam niyo po ba na ang puno ng ginkgo o Ginkgo biloba ay isa sa mga oldest living tree species over 290 million years ago? At tinatawag din po itong maidenhair tree dahil sa hugis ng maliliit na mga dahon nito na parang mga buhok daw po ng babae o parang mumunting pamaypay. At tinatawag din po itong Chinese lucky tree dahil may hatid daw po itong swerte sa sino mang may tanim nito. Sa panahon ng taglagas, nagbabago po ang kulay ng ginkgo leaves mula sa luntian o berde papuntang golden yellow. Kaya ito pong nakikita ninyong mga dahon na aking na-harvest ay dilaw na. Pero hinarvest ko po ito ng kulay berde pa lang. Kaya ibig sabihin ay nahihinog ang dahon ng ginkgo. Pero ang ginkgo tree po ay dioecious. Hindi delicious, dioecious na ang ibig pong sabihin ay magkahiwalay pong tumutubo ang male at ang female ginkgo trees. Kaya't ang female trees lamang po ang namumunga. Pero hindi ng prutas, kundi ng buto o seed balls na katulad po nito. Ito po mismo ang seed balls galing sa ginkgo tree na nababalot sa kanyang seed coat. May manipis na balot po ito na medyo malaman, no? Pero wag niyo pong tatangkaing hawakan or lamukusin ang buto dahil naikakaiba po itong amoy no? Kilala po ang ginkgo bilang mahusay na memory enhancer. Kaya naman ginagamit po itong gamot sa mga dumaranas ng Alzheimer's disease at dementia. Nakakatulong din po ito sa mga may problema sa erectile dysfunction, sa asthma, sa digestive disorders, at sa tinnitus o yung ringing in the ear or tinnitus ang tawag ng iba. Ganon din sa kondisyon ng vertigo. Kaya ngayon po ay gagawa tayo ng tincture para maging gamot ang ating ginkgo leaves. Kailangan po ay alcohol ang pang-extract, no? 40% alcohol or 80% proof ang ating pong gagamitin. Mas madaling ma-extract ito kung ibe-blender po natin. Ito pong aking ginamit na pinaka-liquids ay mismo ang ating alcohol, 40% alcohol. Vodka po ang ating ginamit para mas matagal na shelf life ang ating maaasahan matapos mag-mature ang ating fermentation. Mga 1 buwan hanggang 1.5 buwan pwede na po itong magamit. So kapag naisali na po natin sa maliliit na botelya, yung may spray po, no? Spray bottle ang ating pong ginagamit dito sa Healing Galing at pinapaspray natin sa pasyente either sa ilalim ng dila kung kaya or dito po sa may tonsils. Dadaan po sa lymph nodes, no? Ang tulong ng ating extract bilang tincture, no, para sa ating mga pasyente na may dementia at may Alzheimer's at merong very poor ang memory na. Alright, ito po ang ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, Ginkgo biloba mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, may tanong si Pamela Amor. Sabi niya, Happy day po, doktora. Ano pong marerecommend ninyong pampasarap ng tulog? So, ibig sabihin, Pamela, nakakatulog ka naman. Gusto mo lang maging masarap. Pwede naman. Masarap ang tulog pag tahimik ang paligid. Diba? Walang maingay na kapitbahay. Masarap ang tulog pag hindi ka gutom. Masarap ang tulog pag malinis ang beddings. Masarap ang tulog pag presko ang katawan. Masarap ang tulog kapag maganda ang nalalanghap. So, pwede kang mag-aromatherapy. Pwedeng ang scent ay lavender, chamomile, ilang-ilang. Pwede rin ang peppermint. At kung meron kang Healing Galing oil, pwede rin. Pwede mong initin katulad ng ibang aromatherapy oil, di ba?
Pero pwede rin ang Healing Galing Oil ay ilagay sa bulak at saka lang hapin hanggang sa makatulog. Pwede rin gumawa ng tsaa at iwasan ang mga caffeinated drinks. Sa halip, nandyan yung mga walang caffeine na mga pwedeng tsaa. Chamomile, pwedeng gawin tsaa. Lavender, yung cloves tea, mabisa din. Yung iba, hot milk, nakakatulog na ng masarap. Diba? Maraming salamat sa iyong katanungan at sana ay marami kang sweet dreams. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Isa pa, si Justin Guevara. Sabi niya, good AM po. May gamot po ba kayo sa insomnia? 18 years old po ako. Salamat po. So, ang kondisyon mo pala ay insomnia, pero hindi lang yan ordinaryong dahil hindi ka makatulog. Maaaring may mga underlying condition. Pero sa panahon ngayon, karaniwan, ang mga kabataan na hindi makatulog ay bit-bit hanggang bed ang gadget. So, check mo lang, no? Baka naiistorbo tayo ng mga gadgets na yan. At ang seryosong kondisyon na palagi kong tinitignan kapag hindi makatulog talaga ang pasyente ay baka may heart condition. Kung matatandaan mo, madalas kong ipayo na good heart condition will give good sleep. Diba? So, pa-check kung may heart condition. Ang mga hindi rin makatulog ay yung may anemia. Makikita mo, maputla. Tingnan mo nga, ikaw ba ay dahil dito sa insomnia ay nag-develop ng anemia o nauna ang pagkakaroon ng anemia bago itong insomnia? Pwedeng magkaganon. At kung hindi ka masyadong gumagalaw, galaw pa more kasi nakakatulong ang magandang sirkulasyon ng dugo sa ating masarap na pagtulog. Makakadagdag pa ang tulong ng herbal vitamins B1, B6, B12, sabay ng stretching at mga exercises or simple walking. Hindi na kailangan ng marathon para dyan. Yung galaw-galaw lang, di ba? At saka, yung sikat ng araw, lalo na sa umaga, kapag na-expose ang ating mata, sa umaga pa lang sa liwanag, mas mabilis siyang antukin sa gabi. Remember, kailangan ng hydration. Pag kulang tayo sa hydration, problema rin sa pagtulog, no? Kung nagre-reduce at ayaw kumain, gustong makatulog pero hindi nag-dinner halimbawa, problema rin sa pagtulog yan. Kung wala yung mga underlying condition na yon, tatalab kasi sa'yo ang tinatawag natin na brain and blood type dominance therapy. Alamin mo lang ang blood type mo. At kailangan mo ng compass. Itong compass na to ay matatagpuan din sa app sa iyong cellphone. Check mo lang. Kailangan ang ulunan mo ay nandoon sa direksyon na hiyang sa iyong blood type. Ganun ang pagtulog. Nasa ulunan mo at gamit ang compass, hanapin mo ang direksyon na hiyang sa blood type mo. Kung ikaw ay blood type A, nasa north direction ang hiyang sa iyo at mas magandang pagtulog. Kung ikaw ay blood type B, nasa west direction. Kung blood type AB, sa south direction. At kung blood type O, ay sa east direction. Kung halimbawa, napansin mo na meron ngang underlying health condition ang iyong insomnia, maaari mong subukan ang ating red light therapy dito sa Healing Galing kung saan isasalang ka sa maliliit na ilaw na mistulang acupuncture, no? Na magpe-penetrate sa iyong cells para i-develop na maging mas malusog ang mitochondria o yung energy cells ng iyong katawan at dito ay walang nagmimintis na may insomnia. Siguradong tulog ang aking isinasalang sa red light therapy dito sa Healing Galing. Tignan mo kung alin ang mapapakinabangan mo sa aking payo ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Kasi po meron po siyang sinusundan na